Kamusta Libra? Welcome to Like a Tarot. Alamin muna natin kung ano ang angel number mo. At mamaya naman kukuha ko ng 2 mystical cards para sa kung ano yung masasagap nating energy para sa mga Libra. "909 is a warning to be careful of the choices you make." Posible na ang ilan sa inyo ay meron kang desisyon na gagawin or hindi mo magawa na desisyon kasi nag-iisip ka pa ng ibang option bago magkaroon ng final na desisyon. May ibang person, hindi lang naman Libra, na nag-iisip ng kung ano yung tama at kung ano man yung magiging mali na magagawang desisyon. Pero ang ending, hindi rin kikilos para sa decision. Meron kasing ibang mas nagiging prioridad or sinasadya na i-delay talaga yung gagawing desisyon. May ilang Libra na gusto mo nang maging legal yung sitwasyon mo. Pwedeng patungkol sa love ito na sinusuyo mo yung person or boss yung mas nakakataas sa'yo na para aprobahan yung mga gusto mong mangyari sa karir mo or sa project. Patungkol kasi itong 2 cards na ito na pareho ang meaning sa mga arrangement, meeting, patungkol sa business, gathering na pag-uusapan yung legalities. Kumbaga, isasaayos yung mga bagay na hindi pa nakalathala. Or yung magkaroon ng kasulatan. Yun yung ilan sa inyo na gusto mong magkaroon na ng final na desisyon. At katulad na sinabi na angel number mo, hindi lang naman ikaw kasi yung magdedesisyon. Kumbaga, habang hindi pa nakakapag-decide yung isa, kailangan pag-isipan mong maigi kung ito ba yung gusto mo. At saka sapat yung pakiramdam mo o kaya na-research mo. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading. General reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1-week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Unahin muna nating alamin yung feelings mo. Pero kahit hawak ko yung cards mo, posible na mabanggit pa rin kung ano yung feelings ng person mo kasi connected kayo sa isa't isa. Ang mga cards mo ay The Lovers, Page of Cups, 8 of Wands. Sa mga cards mo na ito, wala namang masama kung paboran mo kung ano yung totoong nararamdaman mo. Maging open ka para sa mga nararamdaman mo, sa naiisip mo patungkol sa love. Huwag matakot sa rejection or failure kasi yan yung stepping stone mo para magtagumpay ka. Sa career or negosyo, ang ilan sa inyo gusto mo yung career mo. Ang iba naman ay pwede na rin. Kasi kumbaga, nakakatulong din naman kasi sa iyo. At base sa mga cards ay magaling ka sa career na pinasok mo or negosyo.
Marami kang nagiging kakilala or connection at saka napagsasabay mo din yung iba pang trabaho sa trabaho mo. At saka ang ilan sa inyo bukod sa nasa loob ang trabaho mo or may office work ka, meron ka ring appointment or trabaho sa labas. Sa mga nasa relationship, itong tatlong cards na ito ang nagsasabi na alam nyo pareho ng person mo kung ano yung dahilan bakit pinili nyo yung isa't isa. Masaya at saka puno ng excitement yung relasyon nyo. Sweet kayo at saka kahit magkarelasyon na, parang yung nagliligawan pa rin kayo. May ilang single na meron kang nagugustuhan, pero yung person hindi ka niya napapansin. Tinitingnan mo lang siya sa malayo. Yung feelings mo nakatago. Pero soon, pwedeng ikaw ang magsasabi nito or siya mismo yung makakabuking na may gusto ka sa kanya. At sobrang luluwag yung pakiramdam mo kasi alam niya na siya yung gusto mo. The Chariot, the Hierophant, Four of Cups. Ito naman yung cards ng person mo na kahit hanggang dito, nag-iisip siya kung ano yung final decisions niya. Kasi yung person mo may mga sitwasyon na hindi siya masaya. Madasalin din itong person mo kasi humingi siya ng sign na kung ano ba yung tamang desisyon para sa kanya kasi ang iniisip nitong person mo ay patungkol sa career. Meron siyang pinagpipilian, pwedeng sa ibang bansa or ipagpatuloy niya na lang itong trabaho niya or magnegosyo kayo. Hindi mo mariresolbahan yung problema kung pareho yung pattern na naiisip mo. Yung mga positibong mag-isip, yun yung mas may mga na-achieve at saka mas maraming na-experience. Sa financial, ang ilan sa inyo gusto mong magpunta sa ibang lugar or ibang bansa, yung meron kang pagkakagastusan na malaki, pero hindi ka pa nakakalikom. Yung pinaglalaanan mo ng financial, merong magandang resulta, pabor sa iyo. Ito yung iwasan mo, yung ikumpara mo yung sarili mo sa iba kung ano yung mga na-achieve mo. Yan yung magiging dahilan para may manloko sa iyo, hindi ka makaipon at hindi ka makapag-focus sa sarili mong kita, career at negosyo. Para sa ilan na nasa relationship dahil sa wala sa kondisyon, yung person mo, pati yung relasyon nyo nadadamay. At saka ang ilan sa inyo kahit hindi mo to kasalanan, wala kang ginagawa sa kanya na masama, gusto niya nang tapusin yung relationship nyo. Pero iniisip niya na baka ano yung sabihin ng iba. Kaya may mga panahon na hindi kanya pinapansin o kaya malamig siya sa iyo kasi may iba't ibang issue siyang kinakaharap sa sarili niya. At saka sa cards mo, maganda yung image mo sa person mo dahil sa loving ka sa kanya. Inuunawa mo siya. Yung moods ng person mo yung isa sa magiging problema nyo. Mahirap man ito pero kailangan ng person mo yung may makikinig sa kanya. Nakadalawang cards na dapat i-control ang emosyon, single ka man or nasa relationship. Dahil sa may ilang single na ito yung magiging solusyon para makamove forward ka na sa mga hindi magandang nangyayari sa buhay mo, sa personal mong buhay man ito or love life. Ito naman yung cards ng person mo na pwede rin ipakita kung ano yung
feelings mo kasi connected kayo sa isa't isa. Kasi nabanggit na sa mga naunang cards na meron nga talagang person na hindi sinasabi kung ano yung totoong feelings, nag-iisip ng kung ano-ano ng mga negatibo na hindi nakakatulong. At syempre kapag ka negative ang nasa isip mo, negative din yung may invite mo na energy. Masisisi yung mga wala namang kinalaman sa sitwasyon mo. Napaka-importante nito sa relasyon nyo ng person mo, yung forgiveness at saka sorry para makamove forward ang relasyon nyo. Yung person mo hindi talaga siya makapagdesisyon kasi nga siya lang yung nag-iisip, hindi niya sinasabi sa iyo. Mas maigi na wag na lang isipin kung hindi mapagdidesisyonan. Na kahit yung damdamin ng person mo, kalaban din niya. Di ba sinabi na nga sa tarot cards na gusto niya makapaghiwalay pero takot siya sa sasabihin ng iba. Kaya tahimik yung person mo or hindi mo siya makausap ng maayos. Akala niya kasi siya yung biktima. Yun na nga talaga yung nangyayari pero sa sarili niyang drama. Yung katotohanan, masasabi rin ng person mo or ikaw mismo yung makakaalam nito. Pwedeng sa social media, sa phone niya. Wala naman kasing ibang makakatulong sa kanya kundi ikaw. At mahirap man i-apply yung forgiveness or sabihin yung sorry, kailangan mong maunawaang maigi yung sitwasyon para makapagdesisyon ka. Ituloy ko na para sa mga single na ang ilan sa inyo magkakaroon ka na ng bagong karelasyon, kusa itong darating sa iyo. Hindi mo kailangan hintayin. Gawin mo lang kung ano yung mga ginagawa mo at ipakita mo yung pagiging natural mo kasi kung ano yung nakatadhana, yun yung darating. At saka kapag dumating itong pagkakataon na ito, alam mo na kung ano yung relasyon or kung sinong person yung pipiliin mo or magugustuhan. Five of Pentacles, Eight of Cups, Ace of Swords. Ito yung cards mo para sa relationship na ang ipinapakita na mayroong person na nawawalan na pag-asa at saka kumbaga napuno na, tinapos na yung cycle. Ang maganda nito, positive yung naging bunga. Kasi kung ang ilan sa inyo nagkahiwalay kayo ng person mo o nagbago ka ng career o negosyo, magsisimula ka ulit ng panibago. Pero sa positibo na ito, kumbaga gusto mo na yung mga nagiging desisyon mo. At kung ang ilan sa inyo nasa ibang bansa ka or may plano kang bumalik or gusto mo mag-ibang bansa, naka-4 na cards ka na makakaalis ka ulit or makakapunta ka sa ibang lugar or bansa. Dahil sa marami kang inaasikaso sa buhay mo, marami kang gustong ma-achieve, kailangan palakasin mo yung katawan mo. Kasi sa kalusugan, ang ilan sa inyo, hindi mo matutugunan yung pangangailangan mo kapag may sakit ka. Kaya pahalagahan mo yung kalusugan mo. Alamin mo yung healthy diet at saka magkaroon ka ng fitness plan. Sa relationship, ang ilan sa inyo, malungkot ka or nauwi sa hiwalayan ang relasyon nyo. Lalo na't ang ilan sa inyo, kaya kayo nagkahiwala ng person mo, kumbaga yung atensyon ng person mo nasa iba.
May ilan na nakatatlong cards ka na hindi mo iniiwan yung person mo kasi mahihirapan ka na iwan siya. Kasi ito yung person na matagal mo nang nakarelasyon at meron na kayong pamilya. Alam mo kasi kung sino yung mas may karapatan. Ito naman yung final card mo. Itong Knight of Swords ay maging matatag at saka magkaroon ng isang desisyon. Humingi ka ng payo para magkakaroon ng kasagutan yung mga iniisip mo at saka maging matagumpay ka sa plano mo. Meron din magpoprotekta sa'yo, pwedeng anak mo or family member na alam kung ano yung karapatan mo. Para sa ilang single, nawawalan ka ng pag-asa dun sa potential person na nagugustuhan mo kasi ang dami ring nagkakagusto sa kanya. Kaya isinasantabi mo yung feelings mo. Yun nga lang, ilang araw lang nagbago yung isip mo at gusto mo nang sabihin sa kanya yung totoong intensyon mo. Sagutin ka man niya or hindi, gusto mo lang ipaalam sa kanya. Ito naman yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Libra, Virgo, Leo, Pisces, Sagittarius, Taurus. Ito naman yung posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo or letra ng pangalan mo. Siya nga pala, thank you sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Sa mga single, ang ilan sa inyo, yung pagiging malakas ang loob mo, may magandang resulta. Hindi man ngayon, sa mga susunod. Na proposal mo. G, S, X, H, P, O, Y, E, U.